Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Miss Aya. Ako po si Jemima, panganay na anak ng isang kilalang albularyo sa aming baryo sa probinsya ng Quezon. Bata pa lang ako, alam ko nang hindi ako tulad ng ibang bata. Hindi dahil sa mayabang ako o naiiba ang ugali ko, kundi dahil may kasama akong nilalang na hindi nakikita ng iba. Arkamon ang pangalan niya. Isa siyang engkanto. Hindi ko rin alam kung saan siya galing o kung bakit ako ang napili niyang alagaan at gabayan. Basta ang alam ko, mula nang magsimula akong magsalita at matutong lumakad, kasama ko na siya palagi. Kung itatanong niyo kung natatakot ba ako, ang sagot ko ay hindi. Dahil kahit bata pa ako noon, naramdaman ko agad ang kabutihan niya. Hindi siya tulad ng ibang kwentong engkanto na kinakatakutan ng marami. Si Arkamon ay tahimik, magalang, at palaging may mainit na presensyang hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ka nila masasaktan hanggat nandito ako. Lagi niyang sinasabi sa akin yun, tuwing magkakasarilinan kami at nakaupo sa ilalim ng puno. At totoo po yun, Miss Aya. Sa tuwing may lagnat ako, hindi yun tumatagal. Sa tuwing nadadapa ako, hindi masyadong masakit. Kapag naman may batang nambubuli sa akin, parang bigla na lang silang nagkakasakit o lumilipat ng paaralan. Hindi ko alam kung siya ang dahilan, pero alam kong hindi niya ako pinapabayaan. Ang ama kong si Tatay Ernesto naman ay isang respetadong albularyo sa lugar namin. Hindi siya gaya ng iba na madaldal o mapagpapakitang gilas. Tahimik lang siya palagi. Kilala niya si Arkamon at madalas silang nag-uusap kapag gabi. Akala ko nga noon, si Arkamon ay isa sa mga gabay ni Itay sa panggagamot. Pero ang sabi ng aking ama, si Arkamon daw ay may espesyal na layunin at ako yun. Pagsapit ng edad na 18, napagdesisyonan kong magtungo sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Naging scholar kasi ako at isa ito sa pinaka-aasam-asam kong pagkakataon. Masaya si tatay pero may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Pwede mo siyang isama. Tinutukoy niya si Arkamon. Ayoko po munang isama si Arkamon, tay. Baka wala naman siyang magagawa ron. Wala naman pong masasamang nilalang sa Maynila. Di po ba? Pagtangging wika ko sa aking ama. Pero anak, hindi lahat ng tao sa Maynila ay mabubuti. Kaya't mas magandang isama mo si Arkamon para kahit papano ay protektado ka. Pangungumbinsing wika ng aking ama. Tay, wag na po. Dito na lang si Arkamon. Isa pa, tumutulong-tulong naman siya sa panggagamot niyo. Kaya iyon na lang munang pagkaabalahan niya. Habang wala ako. Ani ko pa. Hindi sumagot si Itay. Si Arkamon naman ay tumango at pumikit. Babantayan ko ang iyong ama habang wala ka. Tanging sabi ni Arkamon. Gaya ng napag-usapan, iniwan ko nga siya sa bahay. Iniwan ko ang aking kabataan at bitbit ang pangarap kong maging guro, lumuwas ako ng Maynila. Sa unang taon ko, maayos naman ang lahat. Tahimik akong nag-aaral, hindi pala barkada at wala ring masyadong pakialam sa mga ingay ng lungsod. Pero kahit pala, wala tayong pakialam sa mga nakapaligid sa atin, Miss Aya. May mga tao pala talagang sadyang may inggit sa katawan, tulad na lamang ng nangyari sa akin. Sa una ay hindi ko agad nalaman kung sino ang naiinggit sa akin. Tahimik lang naman kasi ako sa dorm. Hindi ako pala bungis-ngis. Hindi ako nakikipag-agawan sa atensyon. At lalong hindi ako nakikisali sa mga away ng iba. Pero siguro nga, may mga taong kahit wala kang ginagawa sa kanila, nakakaramdam pa rin sila ng pag-aalab ng selos at inggit sa puso. Kahit na kasi, tahimik lang ako, Miss Aya.
Ramdam kong madalas akong tinitignan ng mga lalaki sa campus. Hindi naman sa pagmamayabang, pero ang sabi ng mga kaklase ko, marami raw ang naiilang sa kakaibang ganda ko. Hindi ko po alam kung ano ang ibig nilang sabihin. Sa amin kasi, normal lang yung ayos ko. Hindi ako nagme-makeup. Hindi ko nga kayang isuot ang mga crop top tulad ng ginagawang suotan nila. Pero sabi nila, iba raw ang dating ko. Malamlam ang mga mata. Parang laging may nang aakit. Pero mahinhin magsalita. Kaya naisip ko, baka doon po siguro nagsimula ang lahat. Sa unang linggo ng ikalawang semestre, bigla akong nilagnat. Hindi ordinaryong lagnat. Kasi kahit umiinom ako ng gamot, hindi siya bumababa. Sa gabi lang siya tumataas. Sa umaga, okay naman. Akala ko stress lang. Pero sumunod ang pagsusuka. Tapos sumunod ang pananakit ng tiyan na para bang hinahalukay ang laman loob ko. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising nang parang may malamig na kamay ang dumampi sa bato ko. Pagmulat ko, may anino sa gilid ng kama. Hindi ko siya makita ng malinaw, pero parang usok na may hugis muka. Galit na galit ang mukang yon. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata nito. Napasigaw ako sa takot. Umiyak ako buong gabi. Hindi na ako nakatulog. Kinaumagahan, namaga ang kaliwang mata ko. Kahit hindi naman ako napuruhan o natamaan ng kahit ano. Lumipas ang mga araw. Lalo pang lumalala ang kalagayan ko. Hindi na ako makakain. Hindi makalakad ng maayos. Yung dating malusog kong katawan, unti-unting nangayayat. Kahit po ang mga doktor na pinuntahan ko, hindi nila matukoy ang sakit ko. Normal daw ang mga test, pero bakit ako hirap huminga tuwing gabi at nagigising ako nang may pasa sa hita at braso. Nang lumala na nga ang lahat, napagpasyahan ko nang tumawag kay Itay. Umiiyak akong nagsumbong sa kanya. Hindi ko na po kaya, Tay. Parang may sumusunod sa akin. Parang may nakatitig palagi. Hindi ko na po alam kung totoo pa ba ang lahat ng nararamdaman ko. Ang sakit po ng buong katawan ko. Umuwi ka na, anak. Ang tanging sagot ni Itay. Wala nang tanong-tanong. Wala na ring paliwanagan pang nangyari. Pagka-uwi ko, halos hindi ako makilala ni Itay. Ang dating buhay kong muka, ngayon ay maputla. May itim sa ilalim ng mata. At halos parang multo na lang. Nakita ko rin sa Arcamon. Nakaupo sa gilid ng lumang silya ni Itay. Nakatingin sa akin at hindi man lang siya ngumingiti. Hindi gaya dati, na sa tuwing magkikita kami ay nakabungis-ngis siya. May masamang engkantong kasama ang bumarang sayo. Sabi ni Itay matapos akong suriin. Hindi basta-basta ito, Jemima. Ginamitan ka ng matinding itim na mahika. Yung hindi madaling baliktarin. Pinasa ng engkantong yun ang lahat ng galit ng taong naiinggit sa'yo. At ikaw ang pinunterya. Tumingin si Arcamon sa akin. Matalim ang tingin niya, pero puno ng lungkot. Ewan ko ba, Miss Aya, kung bakit nakaramdam ako ng hiya matapos akong titigan ng ganon ni Arcamon. Parang gusto kong lumubog sa kinauupuan ko. Para kasi siyang asawa o nobyong nanghuhusga. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam na nanganganib ka na pala sa lungsod. Kung alam ko lang sana, hindi kita hinayaang umalis ng mag-isa. Sambit ng aking ama. Pinahira ni Itay ng langis na amoy halamang ugat ang katawan ko at binigyan ako ng kwintas na may tingting ng kawayan, pulang sinulid at butil ng asin. Si Arcamon naman ay tahimik na tumayo at lumabas ng bahay. Nakasimangot pa rin siya na para bang kasintahang nagtatampo. Saan pupunta si Arcamon? Tanong ko. Sa kabilang mundo. Teka, anong gagawin niya sa mundo nila?
Iiwan niya na ba ako dahil sa itsura ko at nangyari sa akin? Hindi anak. Kukunin niya lang ang pangalan ng engkantong ginamit laban sa'yo. At kapag nakuha niya na, matatapos na ang sakit mo. Sa kinagabihan nga ay umalis si Arcamon. Hindi niya man lang ako kinausap o kinamusta magmula nang dumating ako sa bahay. Alam ko namang nagtatampo siya noong umalis ako dahil hindi ko siya isinama. Pero hindi ko inakalang magiging malamig ang pakikitungo niya sa akin magmula nang bumalik ako. Hindi maalis-alis sa isipan ko si Arcamon. Hindi ko alam kung paano niya hahanapin ang engkantong sumalbahe sa akin. Ang daming katanungan ang pumapasok sa isipan ko. At ni isa ay walang kasagutan. Maging ang aking ama kasi ay ayaw sumagot sa mga tanong ko. Ang sabi niya lang, bahala na raw si Arcamon sa gagawin niyang diskarte para gumaling ako. Pero alam niyo ba, na noong gabing yun, ramdam ko na parang may yumanig sa paligid namin. Ang hangin sa labas ay naging mabigat, mainit pero parang may nanunuksong lamig. Tumingin ako kay Itay, pero tahimik lang siya habang pinapainit ang langis na itim sa kawali. Hindi basta engkanto ang ginamit sa'yo anak. Ani ni Itay. Isa siyang kulameng engkanto na itinalaga para gumawa ng sakit at mamatay ang taong pupuntiryahin ng engkantong yun. Dagdag niya pang saad. Kumalabog ang dibdib ko matapos marinig ang sinabi ni Itay. Tinanong ko siya kung ano ang dapat gawin. Gagaling pa ba ako o mamamatay na? Kako, hindi ba kayang tapatan niya ang kung anumang orasyong ibinaon sa akin nang sinasabi niyang itim na engkanto? Hindi pwedeng tapatan yun ng ordinaryong dasal o orasyon. Mas nagiging malakas siya kapag sinabayan ng taong may itim na kalooban. Tinignan ko si Itay habang nilalagyan niya ng abo ang langis. Pinatong niya iyon sa maliit na altar at sinimulang basahan ng dasal na hindi ko naiintindihan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naramdaman ko muli ang bigat sa likod ko. Parang may nakasakay. Sa bigat noon ay hindi ko na kaya. Napaluhod ako at napasigaw. Tay! Ang sakit po! Tulungan niyo po ako, Tay! Mangyak-iyak kong wika sa aking ama. Sa puntong yun, ay biglang bumukas ang pinto. Nang tignan ko yun ay nakita ko si Arcamon. Nakatayo siya sa labas ng pintuan. Iba ang itsura niya ngayon. Ang dating maputi niyang balat ay tila naging abo at ang mga mata niya ay naging kulay pula. Hindi siya ang Arcamon na umalis at pumunta sa mundo nila. Ibang-iba na siya. Sa estado ng kanyang katayuan ay parang nakikipagdigma siya. Nahanap ko na siya. Wika niya sa baritonong boses. Walang galit sa boses niya. Pero ramdam mo ang puot sa katahimikang yon. Siya ang engkantong sinugo ng mambabarang. At ang mambabarang ay isa sa mga kaklase mo, Jemima. Hindi agad ako nakapagsalita. Naguguluhan at nagtataka akong napatingin kay Arcamon. Isipin mong mabuti. Kilala mo ang bumarang sayo. Saglit akong natahimik at binabalik tanaw ang naging buhay ko sa syudad. Sa loob ng paaralan. Si Carla. Yung laging tahimik sa likod ko. Yung hindi ko masyadong kinakausap. Sambit ko nang pumasok sa isipan ko ang kaklasing yun. Marahang tumango si Arcamon at tumitig sa akin. Matagal ka na niyang pinagmamasdan. Uminom siya ng dugo ng itim na manok sa ilalim ng buwan at doon siya tinanggap ng kulameng. Ibinigay niya ang buhok mo. Isang hibla lang ang kailangan, Jemima, at ginamit niya yun para maipasa ang sakit. Hindi ko alam, Miss Aya, kung anong mas matindi, yung sakit sa katawan o yung sakit na malamang
Isa sa mga taong nakikita mo araw-araw. Ang may galit sa'yo na handang pumatay. Hindi mo na kailangang makita siya ulit. Dagdag ni Arcamon. Tay, papatayin mo ba siya? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Pero hindi sumagot ang aking ama. Bagkus ay si Arcamon ang nagsalita. Hindi ako makakapatay ng tao. Pero ang engkantong ginamit niya, iyon ang una kong haharapin. Kapag naputol ang koneksyon ng engkanto sa mambabarang, mawawalan ng lakas ang mambabarang at saka mo malalaman kung gaano siya kahina kapag wala na ang nilalang na nasa likod niya. Hindi ko na siya pinigilan. Alam kong kailangan itong gawin. Sa gabing yun, habang pinapainom ako ni Itay ng pinaglagaan ng ugat at langis, muling umalis si Arcamon. Pero ngayon, para sa pakikipaglaban. Makalipas ang 3 gabi, gumising ako nang hindi na nasasaktan. Wala nang pasa, walang pulikat, at walang aninong nakatitig sa akin. Nakahinga akong muli ng malalim. Nakaidlip ako ng maayos sa unang pagkakataon sa maraming linggo. Paglabas ko ng silid mula sa bintana ng bahay, natanaw ko si Arcamon sa bakuran. Nakaupo siya, pawisan, duguan ang gilid ng kanyang puting kasuotan, pero nakangiti na siya. Agaran akong nakaramdam ng kaba at pag-aalala para sa kanya. Kaya naman dali-dali akong lumabas ng bahay at nilapitan siya. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang sunod-sunod na tanong ko. Ayos lang ako. Wala na siya. Pareho sila ng kulaming at ang mambabarang. Hindi ko sila pinatay sa paraang iniisip mo. Pero sinira ko ang kasunduan nila. Tinanggal ko ang mata ng engkanto at binawi ko ang sigid na ginamit para ipasa ang sakit sa'yo. Nang mawala ang kapangyarihan ng engkanto, hindi na nakayanan ng babae ang lahat ng masamang enerhiya. Tumigil ang puso niya habang natutulog. Paliwanag ni Arcamon. Nanahimik ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Paano mo nagawa yun? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Jemima, hindi ako basta gabay lang. Isa akong tagapagtanggol ng mga itinalaga ng mga ninuno mo at ikaw ang susunod. Matapos ang pagbalik ni Arcamon at nang balitang tuluyang nasugpo na ang engkantong sumira sa akin, halos 1 linggo pa rin akong pinagpahinga. Hanggang sa unti-unti kong naramdaman ang paggaling, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isipan. Para akong muling isinilang. Malalim ang tulog ko bawat gabi. Wala na yung biglang pagbangon dahil sa panaginip. Wala na rin yung pakiramdam na may nakatingin sa akin sa dilim. Ngunit kahit gumaan na ang pakiramdam ko, si Arcamon ay tila hindi pa tapos. Lagi siyang tahimik. Lagi siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nakatanaw sa malayo, para bang may hinihintay. Isang gabi, nilapitan ko siya. Malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Tanging huni lang ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin sa dahon ang naririnig. Arcamon, ano bang iniisip mo? Mahinahong tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Hindi na naman siya ngumingiti, gaya ng dati. Oras na para malaman mo ang totoo, Jemima. Matagal nang may itinatagong lihim ang pamilya mo. Lihim na nakaangkla sa dugo mo. Wika niya. Napatitig ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tumayo siya at tumuro sa maliit na kubo sa likod ng bahay. Ang kubong bawal pasukin noon pa man. Diyan nakalibing ang kaalaman. Diyan magsisimula ang landas mo. Kumunot ang noo ko.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kasama si Arkamon at Itay, pumasok kami sa kubong yun. Amoy damo at usok ang loob. May mga lumang anting-anting sa dingding, mga garapong may lamang tuyong ugat, buto, balat ng hayop, at ilang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng silid, may lumang baul na bakal. May ukit ito na araw at buwan. Lumapit roon si Itay. Panahon na. Sabi niya, kinuha niya ang susi na isinabit sa kanyang leeg at binuksan ng baul. Mula rito, inilabas niya ang isang lumang aklat na yari sa balat ng hayop. Mabigat ito at parang may sariling buhay. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya mula roon. Anak, ikaw ang susunod na tagapangalaga ng ating dugo. Ikaw ang itinalagang tagapagmana ng kaalaman. Hindi lang ng pagiging anak ng albularyo, kundi ng pagiging sugo ng liwanag laban sa dilim. Bungad ni Itay. Pero, Tay, bakit ako? Hindi ba't babae ako? Wala naman akong alam sa panggagamot, sa orasyon, at sa mga anting-anting na yan. Naputo lang salita ko nang magsalita si Arkamon. Hindi ka basta babae, Jemima. Isa kang linang. Pinagpala ng mga diwata, iniluwal ng angka ng albularyo at ginabayan ng engkanto mula pagkabata. Pinili ka, Jemima. Hindi aksidente ang lahat ng to. Hinawakan niya ang lumang aklat at iniabot sa akin. Nagsimula sa proteksyon ng tungkulin ko. Ngayon, magtatapos ito sa pagsasalin ng kaalaman. Pagdampot ko sa aklat, parang may sumiklab sa dibdib ko. Hindi sakit, kundi init. Parang apoy na nagpapakilos sa mga ugat ko. Bigla akong nakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mga aninong dumaraan, liwanag sa paligid ni Itay, at ang wangis ng tunay na anyo ni Arkamon. Isang engkantong may pakpak na tila yari sa usok at liwanag. Ang kanyang buhok ay mahabang abong pilak at ang kanyang mga mata ay kulay gintong may itim na guhit sa gitna. Napakaganda niya, pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ramdam ko sa puso ko. Mahal niya ako. Hindi bilang kasintahan o tagapagligtas, kundi bilang nilalang na matagal na niyang pinoprotektahan. Minahal bilang kaibigan, bilang itinalaga ng tadhana. Arkamon, anong mangyayari sa'yo ngayon? Matapos ang gabing to, mawawala na ako bilang gabay mo. Naitawid na kita sa pinakadelikadong bahagi ng buhay mo. Mula rito, ikaw na ang dapat lumaban. Ano? Pero, hindi kita kayang mawala. Kakabalik ko pa nga lang galing syudad. Hindi ako mawawala, Jemima. Mananatili ako hindi bilang gabay, kundi bilang alaala. At sa bawat oras na tatawagin mong aking pangalan, nang may purong damdamin at layunin, maririnig kita, mapupuntahan kita, kahit saglit lang. Bago siya tuluyang umalis, niyakap ko si Arkamon. Mainit siya. Totoo siya. Hindi siya kathang isip lamang. Hindi siya basta multo o hangin. Isa siyang nilalang na nagmahal, nagprotekta, at nagsakripisyo para sa isang mortal na tulad ko. At sa gabing yun, habang hawak ko ang aklat ng kaalaman at ang anino ni Arkamon ay unti-unting naglaho sa liwanag ng buwan, alam kong nagsisimula pa lang ako sa isang landas na hindi ko aakalaing tatahakin ko. Isa na akong tagapagmana, isa na akong albularya, at sa tabi ko, kahit di ko siya makita, mananatili si Arkamon, ang engkantong naging gabay ko mula pa pagkabata at magiging anino ng lakas ko habang buhay. Magmula ng gabing yun, Miss Aya,
Itinuro sa akin ng aking ama ang lahat ng mga dapat kong malaman. Hanggang dito ko na lang muna tatapusin ang kwentong ito, Miss Aya. At maraming salamat sa lahat ng nakikinig.